Magandang araw po sa inyong lahat. Handa na ba kayong kiligin, maiyak at mainis sa bagong kwentong ibabahagi ko sa inyo? Ito ay isang kwento ng pangarap, sakripisyo at pag-ibig na hindi inaasahan. Kaya naman ihanda na ang inyong mga tissue at isandalang likod dahil sisimulan na natin ang unang kabanata ng buhay ni Eliana. Sariwa pa sa alaala ni Eliana Beatriz Magsalin ang amoy ng tuyong lupa at halimuyak ng mga palay sa kanilang probinsya sa Aurora. Ngunit ngayon ang tanging nalalanghap niya ay ang makapigil hiningang usok ng mga sasakyan at ang balinsangang hangin ng Maynila. Sa edad na 26, bitbit ang isang lumang maleta na halos bumitaw na ang tahi at isang pusong puno ng determinasyon. Tumapak siya sa semento ng syudad na tila lalamon sa kanyang pagkatao. 4 na taon na nakalilipas mula nang mapilitan siyang huminto sa kolehiyo. Isang semestre lang sana, isang hakbang na lamang at makukuha na niya ang diploma sa kursong Business Administration. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Ang maliit na sakahan na inaasahan ng kanyang pamilya ay na-embargo at ang kanyang amay dinalaw ng malubhang karamdaman. Lahat ng ipon para sa kanyang pag-aaral napunta sa ospital at sa pambayad ng utang. Sa halip hawak ang mitya ng graduation cup, naging sanay ang kamay niya sa pagtitinda ng isda at kulay sa palengke ng kanilang bayan. Eliana, sigurado ka ba rito? Mahirap ang buhay dito sa Maynila, anak. Baka mas talo kang mahirapan. Wika ng kanyang Tia Lusing habang pinagmamasdan siya. Nag-aayos ng gamit sa maliit na silid nito sa sampalok. Kailangan ko po itong gawin, Tia. Hindi na ho ako bumabata. Gusto ko makuha ang diploma ko. Gusto ko mabigyan ng maayos na buhay sa nanay. Sagot ni Eliana habang pinipilit wag manginig ang boses. Ngunit di naging madali ang lahat. Sa loob ng 2 linggo, pabalik-balik si Eliana sa iba't ibang kumpanya. Mula sa pagiging clerk, sa pagiging sales lady, lahat tinanggihan niya. Ang dahilan, kulang siya sa karanasan sa opisina at di siya tapos ng pag-aaral. Sa mundo ng korporasyon, ang 4 na taon niya sa palengke ay tila walang halaga. Hanggang sa isang gabi ang asawa ng kanyang Tia Lusing ay may ibinalita. Ang kapatid nito na si Manang Sol na siyang mayordoma sa isang maringang subdivision sa Forbes Park ay naghahanap ng isang yaya. Di basta-basta papasukan mo, Eliana. Ang amo mo doon si Alaric Monteverde. Seryosong saad ni Manang Sol nang magkita sila. Maraming nag-apply doon ng mga magaganda at nakapagtapos pero hindi trabaho ang pakay nila kundi ang maakit si Sir Alaric. Gusto niya ng matino, yung hindi siya lalandiin. Nang makarating sila sa mansyon ng mga Monteverde, tila tumigil ang mundo ni Eliana. Ang bahay ay parang isang palasyo na gawa sa salamin at bakal. Napakalamig ng paligid hindi dahil sa aircon, kundi dahil sa katahimikang namamayani dito. Sa gitna ng malawak na sala nakatayo ang isang lalaking tila nililok mula sa marmol. Si Alaric Monteverde. Matangkad, malapad ang balikat at may mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Sa tabi nito ay isang maliit na batang babae, si Serafina, nakakapit ng mahigpit sa laylayan ng pantalon ng kanyang tito. Ang bata may malungkot na mga matang tila naghahanap ng kalinga na di maibigay ng kanyang sariling mga magulang. 26 years old, no experience in childcare, except market vending. Malamig na basa ni Alaric sa hawak na resume ni Eliana. Tinaas nito ang tingin at tinitigan siya ng diretsyo. Bakit kita kukunin? Dahil marunong po ako magpahalaga sa kung ano meron ako, sir. Hindi ko po kailangan ng diploma para malaman kung paano ko mag-alaga ng tao. Matapang na sagot ni Eliana, kahit ang totoo nanginginig na ang kanyang mga tuhod. Natahimik ang silid. Pinagmasdan ni Alaric ang dalaga. May kakaiba sa mata nito. Isang uri ng apoy na matagal niya nang hindi nakikita sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ang trabahong ito ay stay-in. Kailangan kang naririto 24/7 dahil si Serafina hindi madaling pakisamahan. If you want a job, you stay here, deklara ni Alaric. Dito na nag-alinlangan si Eliana. Sir, gusto ko po sana mag-part-time lang para makapag-enroll po ako. Sayang naman po yung isa kong semestre sa probinsya. Itutuloy ko po sana dito. Tumaas ang isang kilay ni Alaric. You want to study while working? Do you think you can handle a child and your books at the same time? Gagawan ko po ng paraan, sir. Yun lang naman po ang dahilan kung bakit po ako lumuwas ng Maynila. Naglakad si Alaric papalapit sa kanya. Bawat hakbang, tila nagpapabilis sa tibok ng puso ni Eliana. Huminto ito sa harap niya, sapat na para maamoy niya ang bango ng mamahaling pabango nito na may halong amoy ng sigarilyo at kape. Tell me, Eliana. Mahinang wika ni Alaric.
Ang boses ay tila isang haplos sa kanyang pandinig. Ano ang kailangan kong gawin para pumayag kang dito tumira? Para masigurado kong hindi mo iiwan ang pamantasan ko at ang pamangkin ko. Gusto ko lang pong makapag-aral muli, sir. Tipid na sagot ni Alyana. Isang tipid na ngiti rin ang sumilay sa mga labi ni Alaric. Isang ngiting di umabot sa kanyang mga mata pero nagpabago sa aura ng buong silid. Fine. Consider yourself enrolled. I own Monteverde International University. You will study there until under a full scholarship, provided that you take care of Serafina like she is your own. You live here, you study here, and you work for me. Hindi makapaniwala si Alyana. Ang pangarap niya tila kay ilap, biglang inihain sa kanyang harapan. Ngunit habang tinitingnan niya ang maliit na si Serafina na tila takot sa mundo at ang misteryosong si Alaric na tila may daladalang mabigat na pasanin, naramdaman ni Alyana na ang pagpasok sa mansyon na ito ay hindi lamang tungkol sa kanyang diploma. Ito'y simula na isang kwentong babago sa tadhana nilang tatlo. Isang mundo na puno ng ginto at pilak ngunit uhaw sa tunay na pagmamahal. At si Alyana, ang dalagang taga-probinsya, ang siya magsisilbing liwanag sa madilim na palasyo ng mga Monteverde. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Monteverde ay tila isang museum. Malamig, tahimik at puno ng mamahaling gamit na bawal man lang dapuan ng alikabok. Ngunit para kay Alyana ang gintong hawlang ito ang tanging pintuan na natitira para sa kanyang mga pangarap. Sa unang gabi niya sa loob ng silid na nakalaan para sa kanya, hindi siya dalawin ng antok. Pinagmamasdan ng puting kisame habang iniisip ang mga pagkakataon na nawala sa kanya 4 na taon na ang nakakaraan. BS Business Administration, yun ang kursong iniwan niya sa probinsya na magsimulang gumuho ang kanilang kabuhayan. Isang semestre na lang sana at hawak niya ng diploma na magsisilbing sandata niya sa buhay. Ngunit sa halip na calculator at financial statements, timbangan at listahan ng utang sa palengke ang naging hawak niya sa loob ng 4 na taon. Ang pangarap niyang maging isang mahusay na manager o magkaroon ng sariling kumpanya ay natabunan ng amoy isda at init ng sikat ng araw sa Aurora. Kinabukasan maaga siyang nagising para sa kanyang unang tungkulin, ang harapin ng mailap na si Serafina. Ang bata nakaupo sa harap ng mahabang hapagkainan, di ginagalaw ang kanyang pagkain habang nakatingin lang sa bintana. Ang kanyang maliit na mukha ay bakas ng kalungkutan na di dapat nararanasan ng isang bata. Good morning, Serafina. Masayang bati ni Alyana, pilit pinapasigla ang boses sa kabila ng kaba. Walang sagot. Ang bata ay tila may sariling mundo. Isang kuta na binuo niya upang protektahan ng sarili mula sa sakit ng pag-iwan ng kanyang mga magulang na mas inuuna ang sariling duho kaysa sa kanya. Alam mo, sa probinsya namin, kapag hindi kinakain ng agahan, nagtatampo ang mga magic grains ng kanin. Hindi sila sasama sa tiyan mo para bigyan ka ng lakas makipaglaro. Biro ni Alyana habang unti-unting lumalapit. Doon lang tumingin ang bata sa kanya. May pagtataka at bahagyang interes sa mga mata. Magic grains? That's impossible. Rice is just carbohydrates. My Tito Alaric says facts are better than stories. Napangiti si Alyana ng paitaas. Minsan ang katotohanan mas masarap tanggapin kung may konting kwento. Gusto mo ba gawan kita ng pancake na mukhang kuneho? Habang abala si Alyana sa kusina, hindi niya napansin, nakatayo na pala si Alaric sa may pinto. Bitbit ang kanyang briefcase at nakasuot na isang charcoal gray suit na lalong nagpadagdag sa kanyang pagiging dominante at tila hindi maabot na bilyonaryo. Pinanood ni Alaric kung paano nakuha ni Alyana ang atensyon ni Serafina. Isang bagay na di nagawa ng mga nakarang yaya na mas inuuna pa ang pagpapapansin sa kanya kaysa sa bata. Your classes start on Monday, biglang saad ni Alaric, dahilan para mapatalon sa gulat si Alyana. I already instructed the registrar of Monteverde International University. Tutuloy ka sa kursong iniwan mo, ang BS Business Administration. I checked your previous records from your school in Aurora. You were a dean's lister. It would be a waste of intellect if you don't finish it. Nabasa niyo po ang records ko, sir? Gulat na tanong ni Alyana. Salamat po pero kakayanin ko po ba sa MIU? Balita ko po mga elite ang nag-aaral doon. Lumapit si Alaric. Ang presensya niya tila sumasakop sa hangin sa paligid ni Alyana. Huminto ito sa tapat niya, sapat para maramdaman niya ang init ng katawan nito. Sa negosyo, Alyana, di mahalaga kung saan ka galing. Ang mahalaga kung paano ka lumaban. You survived 4 years in a public market.
That is a real-world application of microeconomics. MIU will just give you the jargon and the network. Don't let those spoiled brats intimidate you. Lunes ng umaga, suot ng isang simpleng puting blusa at maong na pantalon na maayos na nakaplansya, pumasok si Aliana sa MIU. Ang paaralan tila isang parke sa ibang bansa. Malalawak ang damuhan, moderno ang mga gusali na yari sa purong salamin at puno ng mga estudyanteng nakasuot ng mga designer brands katumbas ng ilang bangkita niya sa palengke. Pagpasok niya sa kanyang major subject, ang strategic management, lahat ng mata lumingon sa kanya. Sa edad na 26, halata ang pagiging mature ng kanyang tindig at mukha kumpara sa mga 20 anyos niyang kaklase. Is she a transferee or a scholar? Bulong na isang babaeng may suot na mamahaling perlas. I heard she's staying at the Monteverde Mansion. Baka marayong kamag-anak o baka naman something else. Sagot ng isa pa na may kasamang mapanghusgang tingin. Di na lang pinansin ni Aliana ang mga bulungan. Binuksan niya ang kanyang notebook at nagsimulang makinig. Ngunit ang curriculum sa MIU ay mas advanced at mas mabilis ang takbo. Ang mga terminong gaya ng vertical integration, blue ocean strategy at equity valuation ay tila kailangan i-reformat sa kanyang utak mula sa mga lumang lessons niya sa probinsya. Pag-uwi niya sa mansyon sa gabi, pagod ang kanyang katawan, ngunit hindi pa tapos ang kanyang araw. Kailangan pa niyang asikasuhin ang hapunan ni Serafina. Tulungan ang bata sa simpleng assignments nito at siguraduhin na nakatulog ang bata bago siya makapagbuklat ng sarili niyang mga libro. Isang gabi, sa loob ng malawak na library ng mansyon, nakasubsob si Aliana sa isang makapal na libro ng financial management. Napakamot siya sa ulo habang sinusubukan niyang intindihin ang weighted average cost of capital. Use the market value, not the book value. Isang malalim na boses ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Napatingala si Aliana, nakita si Alaric na may hawak na baso ng scotch. Nakatanggal ang tie nito at bahagyang nakatupi ang manggas ng polo. Mukhang tatatapos lang din ito sa kanyang work from home meetings. Sir, nalilito po ako sa formula. Parang iba po ang turo sa amin sa probinsya noon. Frustrated na tanong ni Aliana habang hinahawi ang ilang hibla ng buhok na humaharang sa kanyang mga mukha. Umupo si Alaric sa tapat niya. Kinuha ang ballpen mula sa kamay ni Aliana at mabilis tinitigan ang numero sa notebook nito. Because MIU follows the global standards. Look here. Tinuro nitong isang linya. Ang daliri ay muntik nang dumampi sa kamay ni Aliana, dahilan para makaramdam ang dalaga ng tila kuryenteng dumaloy sa kanyang balat na nagpabilis ng kanyang kaba. Salamat po, sir. Minsan pakiramdam ko po, huli na ako para sa lahat ng ito. Buntong hininga ni Aliana. It's never too late to be what you might have been. Seryosong sabi ni Alaric. Tinitigan niya ang dalaga. Napansin ang pagod sa ilalim ng mga mata nito pero nandun pa rin ang kakaibang ningning. Ang determinasyon ng isang babaeng ayaw magpatalo sa tadhana. You have that grit, Aliana Beatrice. Most of my students in MIU have the brains but they don't have the stomach for real business. You have both. Nang umalis si Alaric sa library, naiwang tulala si Aliana. Tinawag siya nito sa buong pangalan. Sa tono ng boses nito, tila hindi lamang siya isang nanay-nanayan ni Serafina, kundi isang kakompetensya o kasosyo na dapat igalang. Habang unti-unti niyang binabalan sa kanyang buhay sa pagitan ng pag-aalaga sa batang nangungulila at sa pag-aaral ng mga komplikadong aspeto ng negosyo, unti-unti ring nagbabago ang pagtingin niya sa kanyang amo. Isang bilyonaryong tila yalo sa lamig, ngunit may apoy na nagkukubli sa bawat salitang binitawan nito. Ang mga sumunod na araw sa mansyon ng mga Monteverde ay naging isang malaking hamon para sa pasensya at diskarte ni Aliana. Kung ang mga subjects niya sa business administration ay nagpapaikot sa kanyang utak, ang pakikitungo naman sa batang si Serafina ang tila sumusubok sa tibay ng kanyang loob. Ang bata parang isang pader, matatag, malamig, pahirap tibagin. Isang hapon pagka-uwi ni Aliana mula sa universidad, naabutan niya si Serafina sa malawak na garden ng mansyon. Nakaupo ang bata sa isang mamahaling outdoor chair, nakaharap sa garden ng mansyon. Sa isang canvas, ngunit ang mga kamay nito ay nakapatong lang sa kanyang hita habang ang mga matay nakapako sa malayo. Walang guhit ang papel, walang kulay ang paligid. Ayaw mo bang simulan ng painting mo, Serafina? Malambing na tanong ni Aliana habang inlalapag ang bag niya sa damuhan. Di lumingon ang bata. I don't know what to paint.
Tito Alaric says I should paint something meaningful, but everything here is just quiet. Lumapit si Aliana at tumabi sa bata. Napansin ang lungkot sa boses nito, isang uri ng lungkot na di dapat nararamdaman na isang 7 taong gulang. Alam ni Aliana ang kwento sa likod ng batang to, ang kanyang mga magulang, tila mga anino lamang sa kanyang buhay. Ang ama na kapatid ni Alaric ay mas abala pa sa paghanap ng ibang babae, habang ang ina naman mas pinahalaga ng party at social status kaysa paghaplos ng sariling anak. Si Alaric ang kumuha sa kanya nung sanggol pa lang siya upang iligtas sa gulo ng kanyang mga magulang. Ngunit sa pagiging abala sa negosyo, lumaking mailap at tahimik ang bata. Alam mo, nung nasa probinsya ako, wala kami ganito kagandang canvas at mamahaling pintura. Pero gumagawa kami ng sining gamit ang putik, katas ng bulaklak at uling mula sa kalan ni nanay. Doon bahagyang lumingon si Serafina. Ang kuryosidad nagsimulang sumilay sa mga mata. You paint with dirt? Oo naman, at alam mo ba, mas makulay ang mga kwentong nabubuo namin dahil galing yun sa paligid, sagot ni Aliana. Pati natin subukan ipinta ang nararamdaman mo ngayon. Di kailangan maging maganda sa mata ng iba, basta totoo yun sa puso mo. Dahan-dahan, kinuha ni Serafina ang brush, sinawsaw sa kulay asul na pintura. I feel like a bird in a glass box, Aliana. I can see the sky but I cannot feel the wind. Nanikip ang dibdib ni Aliana. Sa kabila ng karangyaan, si Serafina ay isang bilanggo ng sitwasyon. Sinimulan ng bata ang pagpipinta. Hindi ng bulaklak o ng puno, kundi ng malaking kulungan na may isang maliit na ibon sa loob. Habang nagpipinta ang bata, sinabayan niya ni Aliana sa pamamagitan ng kwento tungkol sa dagat sa Aurora, tungkol sa mga simpleng laro ng mga bata sa probinsya at tungkol sa pagkaing niluluto ng kanyang ina na di matatagpuan sa kahit anong 5-star restaurant. Unti-unti, bumukas ang kalooban ni Serafina. Mula sa pagiging mailap, nagsimulang magtanong tungkol sa buhay sa labas ng subdivision. Is it true that there are places where children run barefoot on the sand? Oo, Serafina. Balang araw, pag pinayagan tayo ng Tito Alaric mo, dadalhin kita doon. Papakita ko sa iyo paano humuri ng maliliit na alimango, paano gumawa ng kastilong buhangin. Pangako ni Aliana. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, hindi nila napansin. Nakatayo pala si Alaric sa balkonahe sa ikalawang palapag. Pinapanood sila. Ngayon lang nakita muli ni Alaric na nagsalita ng mahaba ang pamangkin niya. Ngayon lang nakita may bahid ng pintura ang pisngi ni Serafina at may maliit na ngiti sa labi nito. Ngunit para kay Alaric ang presensya ni Aliana, nagsisimulang maging isang komplikadong palaisipan. Ang dalagang to na taga-probinsya, na akala niya'y gagamitin lang ang pera niya para makapagtapos, unti-unti nang binabago ang temperatura ng kanyang tahanan. Nang maggabi na, habang pinapatulog ni Aliana ang bata, hinawakan ni Serafina ang kanyang kamay. Aliana, don't leave like they did, okay? Don't be like mommy and daddy. Hinarika ni Aliana ang noo ng bata. Ang puso niya ay puno ng determinasyong protektahan ang musmos na ito. Hindi kita iiwan, Serafina. Nandito lang ako. Paglabas ni Aliana sa silid ni Serafina, nagulat siya na makita si Alaric na nakasandal sa pader ng hallway. Tila naghihintay sa kanya. Ang madilim na hallway nagpadagdag sa misteryong bumabalot sa bilyonaryo. She likes you. Maikling pahayag ni Alaric. Ang boses mababa at tila may ibang kahulugan. Gusto ko rin po siya, sir. Kailangan lang po niya na makakausap. Sagot ni Aliana habang pilit iniiwasan ang titig ng lalaki. You're doing more than what I paid you for, Aliana Beatrice, sabi ni Alaric habang humahakbang papalapit sa kanya. But remember, in this house, emotions can be a liability. Do not get too attached. Hindi po liability ang pagmamahal, Sir Alaric. Matapang na sagot ni Aliana bago siya tumalikod para pumunta sa kanyang silid upang mag-aral ng kanyang pagsusulit sa marketing management. Naiwan si Alaric na nakatingin sa likod ni Aliana. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang isang uri ng kaba na didulot ng pagbagsak ng stock market o pagkatalo sa isang merger. Ito'y kaba dulot ng isang babaeng walang ibang armas kundi ang kanyang katapatan at ang pangarap na makapagtapos. Ang babaeng unti-unti nang kumakatok sa pintuan ng kanyang saradong puso. Dahil nagsimula na rin ang pagpasok ni Serafina sa isang exclusive preschool, nagpasya si Aliana na ilipat ang kanyang mga subjects sa night shift. Ito ang tanging paraan upang masiguro niya may nag-aasikaso sa bata sa umaga bago to pumasok at siya ring susundo dito pagdating ng panahon. Ngunit ang kapalit nito ay ang puyat at ang pagod.
dahil ang kanyang mga kaklase sa Monteverde International University nagsisimula ng alas 6 ng gabi at natatapos kuminsan ng alas 10 o alas 11. Isang maulan na gabi, naging mas matagal ang pananatili ni Aliana sa universidad. May tinatapos silang group project para sa kanilang operations management class. Dahil sa pagiging perfectionist ng kanyang mga kagrupo, iniabot sila ng alauna na madaling araw sa loob ng 24-hour study hall ng MIU. Eliana, masyado ng madaling araw. Mahirap nang kumuha ng ride-hail app sa ganitong oras, lalo't malakas ang ulan. Wika ni JC Montefalcon, isa sa mga kaklase ni Eliana na naging malapit sa kanya dahil sa madalas silang pagiging magkapareha sa mga case studies. Si JC, anak ng isang kilalang pamilya sa Cavite, may-ari ng malalaking construction firm. Gwapo, matangkad at may taglay na boy next door charm na kinahuhumalingan ng mga babae sa campus. Ngunit kay Eliana, isa lang tong kaibigan na madalas singan niya ng tulong sa mga lessons na hindi niya agad makuha. Kaya ko naman, JC. Sanay ako sa hirap. Nakangiti ang sagot ni Eliana habang sinusukbit ang kanyang backpack. Hindi ko hahayaang mag-isa ang isang babaeng tulad mo sa ganitong oras. At saka sa Monteverde Heights ka rin naman nakatira, hindi ba? Doon din ang uwi ko sa Phase 3. Isang subdivision lang tayo. Pagpipilit ni JC habang iwinawag-iway ang susi ng kanyang itim na sports car. Walang nagawa si Eliana kundi ang sumang-ayon. Pagod na rin ang kanyang katawan at iniisip ang magiging maagang gising ni Serafina bukas. Sa loob ng sasakyan, naging magaan ang usapan nila tungkol sa kanilang mga pangarap. Nalaman ni JC ang determinasyon ni Eliana na matapos ang business administration, lalo tong humanga sa dalaga. Na makarating sa harap ng nabuhalang gate ng mansyon ng mga Monteverde, tumigil ang sasakyan ni JC. Salamat ulit, JC. Malaking tulong ito, wika ni Eliana habang binubuksan ang pinto. No problem, Beatrice. See you tomorrow sa class. Nakangiting sagot ng binata. Bago pa man makasagot si Eliana, ang malalaking ilaw sa balkonahe ng mansyon ay biglang bumukas. Mula sa madilim na pintuan, lumabas sa isang figura na tila isang nagngangalit na leon. Si Alaric Monteverde, nakasuot ng silk na bathrobe sa ibabaw ng kanyang itim na pantulog. Ang kanyang mga mata ay tila nagdininga sa dilim habang nakatingin sa itim na sasakyan sa tapat ng kanyang gate. Dalidaling bumaba si Eliana at naglakad patungo sa gate. Sir Alaric, bakit kising pa po kayo? Kabadong tanong niya. Hindi siya sinagot ni Alaric, sa halip ang tingin nito nakapako kay JC na lumabas din ng sasakyan upang magbigay pugay. Good evening, Mr. Monteverde. I am JC, Eliana's classmate. I just wanted to make sure she got home safe. Magalang na wika ni JC, bagaman bakas ang kaba sa boses nito dahil sa presensya na mas nakatatandang bilyonaryo. It's 1:30 in the morning. Malamig na tugon ni Alaric. Ang boses ay parang yelong bumabaon sa pandinig. Next time, my driver will pick her up. She doesn't need a classmate to play chauffeur. Sir, ako po nagpumilit. Tangkang paliwanag ni Eliana pero itinaas ni Alaric ang kanyang kamay upang patigilan siya. Get inside, now, utos ni Alaric. Wala nang nagawa si Eliana kundi magpaalam na mabilis kay JC at pumasok sa loob. Pagpasok nila sa foyer, ang katahimikan ang tila sumisigaw. Kuminto si Alaric at humarap kay Eliana. Napansin ni Eliana kahit madaling araw na maayos pa rin ang tindig nito, bagaman may bahid ng pagod at galit. I hired you to take care of Serafina, not to go on joyride with some spoiled brat in a sports car. Mariing sabi ni Alaric. Sir, project po yun, hindi po kami nag-joyride. Tsaka kaklase ko po siya, mabait naman po si JC. Depensa ni Eliana, bagaman naguguluhan siya kung bakit parang biglang nagbagong timpla ng kanyang amo. Mabait? You are too naive, Eliana. Sa mundo ng negosyo at mundong kinabibilangan ni JC Montefalcon, walang mabait na lalaki ang maghahatid sa isang babae na madaling araw na walang hinihintay na kapalit. Bulyaw ni Alaric. Lumapit siya kay Eliana, sapat para maramdaman ng dalaga ang init ng hininga nito sa kanyang noo. I don't want to see that car in front of my house again. Do you understand? Bakit po ba kayo nagkakaganyan, sir? Parang kasalanan ko pang makauwi ng ligtas. Naiinis na ring tanong ni Eliana. Sandaling natigilan si Alaric. Tinitigan ang mga mata ni Eliana. Mga matang pagod sa pag-aaral pero di marunong sumungko. Di niya maipaliwanag kung bakit kanina pa siya pabalik-balik sa sala. Di mapakali dahil di pa umuwi ang dalaga.
Hindi maamin na ang kaba niya kanina ay napalitan ng mainit na emosyon na makitang may ibang lalaking nagpapangiti sa kanyang nanay-nanayan. I am the owner of this house. I am your benefactor. Sa wakas, sabi ni Alaric, pilit binabalik ang kanyang malamig na fasad. Whatever happens to you is my responsibility. If you get into trouble, I will affect Serafina. Yan ang iniisip ko. Opo, sir. Serafina. Laging si Serafina. Bulong ni Eliana bago siya tumungo na sa kanyang silid. Naiwan si Alaric sa gitna ng malawak na sala. Napahawak siya sa kanyang sentido at napabuntong hininga. Alam niya, nagsisinungaling siya sa kanyang sarili. Ang naramdaman niya kanina nang makita niya ang sasakyan ni JC ay hindi lang tungkol sa seguridad ni Eliana o sa kapakanan ng kanyang pamangkin. Ito ay isang damdaming matagal na niyang ibinaon. Ang selos? Isang bilyonaryong kontroladong lahat, ngunit tila nawawalan ng kontrol dahil lamang sa isang dalagang taga-probinsya na pilit binabalanse ang kanyang mga pangarap at ang kanyang puso. Ang sikat ng araw noong Sabadong iyon ay tila mas masaya kaysa mga nakarang araw. Ngunit sa loob ng mansyon ng mga Monteverde, dama ni Eliana ang tensyon na bumabalot sa bawat sulok ng bahay. Ito ang araw ng family day sa paaralan ni Serafina. Isang kaganapan na dapat puno ng tawanan at bonding. Ngunit para sa isang batang may mga magulang na tila mga anino lamang, ito ay araw ng pangamba. Maagang nagising si Eliana para ihanda ang susuotin ng bata. Isang simpleng puting t-shirt na may tatak ng school logo or denim jumper ang pinili niya para kay Serafina. Habang sinusuklay ang malambot na buhok ng bata, napansin niya ang pananahimik nito. Serafina, bakit ang lungkot ng prinsesa ko? Excited ka dapat eh. Marami kayong laro mamaya. Malambing na sabi ni Eliana habang tinitingnan ang refleksyon ng bata sa salamin. Eliana, will my mom and dad come? I saw the invitation on the table last week. Manang Sol said she sent it to them? Mahinang tanong ni Serafina. Ang mga daliri pinaglalaroan ang laylayan ng kanyang damit. Nanikip ang dibdib ni Eliana. Alam niya, tinawagan ni Alaric ang kanyang kapatid at ang asawa nito. Ngunit ang sagot palaging busy or may importanteng lakad. Paano mo nga naman ipaliliwanag sa isang 7 taong gulang na mas mahalaga para sa kanyang mga magulang ang isang yacht party o isang golf tournament kaysa makita siyang tumakbo sa isang sack race? Alam mo, Serafina, ang pamilya, hindi lang tungkol sa kung sinong nagbibigay sa atin ng pangalan. Ito ay tungkol sa kung sinong laging nandyan sa tabi natin. Sagot ni Eliana. Pilit pinatitibay ang loob ng bata. Sakto pababa sila ng grand staircase, nakatayo na ron si Alaric. Hindi ito nakasuot ng karaniwang suit, naka-polo shirt lang at navy blue, na khaki pants. Isang itsurang bihirang makita kay Alaric Monteverde, ngunit lalong nagpadagdag sa kanyang kakisigan. Let's go. We shouldn't be late. Maikling saad ni Alaric, ngunit ang tingin matagal na natili kay Eliana na suot din na isang simpleng puting t-shirt at maong, dahilan para magmukha silang isang pamilya. Pagdating sa universidad, kung saan ginanap ang event para sa preschool department, dagsa ang mga pamilya. Ang malawak na field ay punong-puno ng makukulay na banderitas at mga tent. Sa bawat lingon ni Eliana, nakikita niya ang mga batang karga ng kanilang mga ama o kaya hinahalikan ng kanilang mga ina. Nakita niya bahagyang yumuko si Serafina, humigpit ang hawak sa kanyang kamay. Ngunit di inayaan ni Alaric na malunod ang bata sa lungkot. Serafina, look! The obstacle course is starting. Do you want to win that gold medal for the Monteverdes? Nagliwanag ang mukha ng bata. Sa mga sumunod na oras, naging abala sila sa iba't ibang aktibidad. Sa parent-child relay, si Eliana ang tumakbo kasama si Serafina. Habang hinihingal sila sa pagtakbo, narinig ni Eliana ang unang malakas na tawa ni Serafina sa buong araw. At sa gilid ng field, nakita niya si Alaric na nakangiti. Isang tunay at malawak na ngiti habang kinukunan sila ng litrato gamit ang kanyang phone. Ngunit ang pinakahihintay ng lahat ay ang father and daughter dance sa gitna ng programa. Nakita ni Eliana ang ilang mga kaklase ni Serafina na kinuha na ang kamay ng kanilang mga ama. Si Serafina ay tumayo lang sa gilid. Muling bumalik ang lungkot sa kanyang mga mata dahil alam niyang wala ang kanyang ama. Bago pa man tuluyang pumatak ang luha ng bata, isang malaking kamay ang inilahad sa harapan niya. May I have this dance, princess? Seryoso, ngunit punong-puno ng pagmamahal na tanong ni Alaric. Tito Alaric? Gulat na tanong ni Serafina.
I may be your uncle but I will always be the one who will stand by you, wika ni Alaric. Binuhat niya si Serafina at sinayaw to sa gitna ng field habang tumutugtog ang mabagal na kanta. Pinapanood sila ni Eliana mula sa malayo at di niya mapigilang mapaluha. Sa gitna ng karangyaan at kapangyarihan ni Alaric, nakita niya ang isang pusong marunong mag-aruga. Ngunit ang kanyang pagmumuni-muni na putol nang may tumayo sa tabi niya. You look beautiful today, Beatrice. Isang pamilyar na boses ang nagsalita, si JC. Kasama ng kanyang pamilya dahil ang bunsong kapatid nito ay kaklase rin ni Serafina. JC, ikaw pala. Oo, masayang araw na to para kay Serafina, sagot ni Eliana. Pilit binabaliwala ang kakaibang kaba na makita na lumingon si Alaric sa direksyon nila habang isinasayaw ang bata. I didn't know the Alaric Monteverde actually does family days, biro ni JC, habang ang mga mata ay nakatitig ng malalim kay Eliana. Anyway, I brought some sandwiches and drinks. Join us later? Bago pa makasagot si Eliana, natapos na ang kanta. Mabilis nagdakad si Alaric patungo sa kanila. Bit-bit ni Serafina na ngayon nakayakap na sa kanyang leeg. Ang aura ni Alaric biglang bumigat nang makita si JC. We're leaving after the next activity? Malamig na anunsyo ni Alaric. Ang kanyang katawan ay tila naging harang sa pagitan ni JC at Eliana. But sir, may awards pa po mamaya, tangka ni Eliana. I said we're leaving. Serafina is tired, putol ni Alaric. Tumingin siya kay JC na may babala sa mga mata. Mr. Montefalcon, I believe your family is waiting for you in the other tent. Do not let us keep you. Nang makaalis sa JC, lumingon si Eliana kay Alaric. Sir, ang aga pa. Ba't ba palaging mainit ang ulo mo kapag nandyan si JC? Classmate ko lang po siya. Binaba ni Alaric si Serafina at pinauna tong maglakad patungo sa sasakyan kasama ng driver. Hinarap niya si Eliana. Ang mga mata ay madilim at puno ng emosyong pilit niyang tinatago. Dahil hindi ko gusto ang paraan ng pagtingin niya sa'yo, mariing sabi ni Alaric. At hindi ko gusto na sa tuwing kasama mo siya parang nakakalimutan mong may mga taong naghihintay sa'yo sa mansyon. Naghihintay? Si Serafina po ba? Nalilitong tanong ni Eliana. Huminga na malalim si Alaric. Lumapit ng isang hakbang, sapat na para marinig ni Eliana ang mabilis sa tabok ng sariling puso. Yes, Serafina. And maybe someone else who doesn't even know why he is acting this way. Hindi nakakibo si Eliana. Ang mga salita ni Alaric ay tila isang puzzle na unti-unti niyang nabubuo. Sa ilalim ng tirik na araw ng Family Day, sa gitna ng ingay ng ibang mga pamilya, naramdaman ni Eliana na ang pader sa pagitan nila ni Alaric ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. At sa bawat sandaling lumilipas ang pagpapanggap niya na isa lamang siyang empleyado ay lagong nagiging mahirap panindigan. Pagkatapos ng tensyon ng Family Day, tila nagkaroon ng hindi may paliwanag na katahimikan sa loob ng mansyon. Ngunit hindi ito ang malamig na katahimikan na dinatnan ni Eliana noong unang araw. Ito ay isang uri ng katahimikan na punong-puno ng mga sulyap at mga salita na hindi masabi. Isang gabi, malakas ang buhos ng ulan. Nagkaroon ng bahagyang aberya sa kuryente sa subdivision. Dahil sa brownout, tanging mga emergency lights lamang ang nagbibigay ng madilim na liwanag sa malawak na pasilyo. Katatapos lang patulugin ni Eliana si Serafina na natatakot sa kulog, kaya naman lumabas siya ng silid upang kumuha ng tubig sa kusina. Habang pababa ng hagdan, nakita niya ang isang anino sa may library. Nakabukas ang pinto at may isang gasera na nakasindi sa ibabaw ng lamesa. Dahil sa kuryosidad, dahan-dahan lumapit si Eliana at doon nakita niya si Alaric. Nakaupo ito sa sahig, nakasandal sa mga istante ng libro at mayroong hawak na lumang album. Ang kanyang manggas ay nakatupi hanggang siko at ang kanyang buhok ay bahagyang magulo. Isang itsura na napakalayo sa striktong bilyonaryo na nakikita ng publiko. Hindi ka pa natutulog? Mahinang tanong ni Alaric. Na mapansin ang reaksyon ni Eliana sa salamin ng istante. Kukuha lang po sana ng tubig, sir. Nagising po kasi si Serafina sa kulog, sagot ni Eliana habang dahan-dahang pumapasok sa silid. Kayo po, bakit po narito kayo sa dilim? Minsan mas madaling mag-isip kapag hindi masyadong maliwanag, tugon ni Alaric. Ipinakita niya ang album.
Ito ang mga litrato namin ni Serafina nung sanggol pa siya. I was only 23 when I took her from my brother. I didn't know how to hold a baby, let alone raise one. Lumapit si Eliana at umupo sa tabi nito. Ang distansya nila ay sapat na para maramdaman niya ang init ng balat ng binata. Pinagmasdan niya ang mga litrato. Nagawa niya naman po ng maayos, sir. Mabait at matalino din naman si Serafina dahil sa inyo. Dahil din sa'yo, Beatrice. Lumingon si Alaric sa kanya. Ang liwanag mula sa gasera nagbibigay ng gininto ang kulay sa kanyang mukha. At ang kanyang mga mata tila mas malalim na kaysa sa dati. Ngayon ko lamang siya nakitang ganon kasaya. You brought life into this cold house. Biglang dumaan isang malakas na kulog dahilan para mapakapit si Eliana sa braso ni Alaric dahil sa gulat. Agad din siyang bumitaw at namula ang kanyang mga pisngi. Sorry po, sir, nabigla lamang. Ngunit sa halip na lumayo, hinuli ni Alaric ang kamay ni Eliana. Malaki ang kamay nito at magaspang ang palad. Ngunit ang haplos nito ay nakakapanlambot. Bakit ba laging sir ang tawag mo sa akin? We are in a private library in the middle of a storm. Can you just call me Alaric? Pero employee niyo po ako, bulong ni Eliana. Ang puso niya ay tila nagkakarera sa loob ng kanyang dibdib. Sa labas, oo, pero dito dahan-dahang inilapit ni Alaric ang kanyang mukha sa dalaga. Dito ikaw lang ang babaeng nakapagpapatahimik sa ingay sa utak ko. Sa sandaling yon, tila huminto ang mundo. Ang amoy ng ulan sa labas, ang amoy ng lumang papel sa library at ang bango ng wood smoke at sage ni Alaric ay naghalo-halo sa hangin. Inayos ni Alaric ang isang hibla ng buhok ni Eliana na humarang sa kanyang mukha. Ang kanyang daliri ay nanatili sa pisngi ng dalaga, marahang hinahaplos ang balat nito. Beatrice, sambit ni Alaric sa isang boses na halos pabulong na lamang, punong-puno ng pagsusumamo. Hindi nakagalaw si Eliana. Ang kanyang katwiran ay sinasabing lumayo siya, ngunit ang kanyang puso ay nagnanais na manatili. Sa gitna ng dilim, naramdaman niya ang labi ni Alaric na dumampi sa kanyang noo. Isang halik na matagal, taimtim at tila isang pangako. Mag-aral kang mabuti, Beatrice, wika ni Alaric nang humiwalay siya ng bahagya. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nananatili lamang sa balikat ng dalaga. Gusto kong makita kang humahawak ng sarili mong kumpanya balang araw. At kapag nangyari yon, baka wala ka ring dahilan para tanggihan ako dahil lang sa posisyon ko. Eksaktong bumalik ang kuryente, bumuka sa mga ilaw ng library. Agad tumayo si Eliana, ang mukha ay singpula ng mansanas. Kukuha na po ako ng tubig, Sir Alaric. Nagmamadaling lumabas si Eliana ng library. Ngunit bago pa siya makalayo, narinig niya ang mahihinang tawa ni Alaric. Isang tunog ng musika sa kanyang pandinig. Pagdating niya sa kusina, napasandal siya sa lababo at tinawakan ang kanyang dibdib. Ang pangarap niyang makapagtapos ay naroon pa rin, ngunit ngayon, meron ng bagong dahilan kung bakit nais niyang magtagumpay. Hindi lang para sa kanyang pamilya, kundi para maging karapat-dapat sa lalaking unti-unting nagnanakaw ng kanyang bawat hininga. Mula sa gabing iyon, alam ni Eliana, wala nang babalik sa dati. Ang bawat pag-abot ng kape, ang bawat pag-uusap tungkol kay Serafina at ang bawat sulyap sa hapagkainan ay may kalakip na kuryente na tayong silang dalawa lamang ang nakakaalam. Isang bilyonaryo at isang dalaga na taga-probinsya. Isang kwentong hindi tinakda ng business administration kundi ng tadhana. Hindi kailanman inakala ni Alaric Monteverde na ang katinoan ng kanyang lohika ay magigiba ng isang babaeng amoy araw mula sa probinsya at may dalang maletang tila bibigay na sa bigat. Para sa isang lalaking ang buhay ay umiikot sa mga projections, market trends at risk management, ang pag-ibig ay isang variable na hindi niya sinasama sa kanyang mga equation. Para sa kanyang emosyon, isang kahinaan, isang butas sa baluti na maaaring gamitin ng kalaban. Ngunit habang nakatayo siya sa bintana ng kanyang master suite, pinapanood si Eliana na hinahabol si Serafina sa malawak na lawn. Naramdaman ni Alaric ang unti-unti pagguho ng kanyang mga depensa. Nagsimula ang lahat sa maliliit na bagay. Nung una, inakala niyang natutuwa lamang siya dahil sa wakas may nakapagpaamo sa mailap niyang pamangkin. Pinagmasdan niya paano nakuha ni Eliana ang tiwala ni Serafina.
Hindi sa pamamagitan ng mamahaling laruan na palagi niyang binibili, kundi sa paggawa ng mga korona mula sa ligaw na bulaklak sa garden at pagkukwento ng mga alamat na di matatagpuan sa kahit anong encyclopedia. Isang gabi, lihim siyang sumilip sa silid ni Serafina. Nakita niya nakatulog ang dalawa. Ang bata nakayakap sa braso ni Eliana habang ang dalaga na may nakasandal sa headboard, hawak ang isang makapal na libro ng microeconomics. May mga luhang natuyo sa pisngi ni Eliana marahil dahil sa pagod at sa pangungulila ng sariling pamilya. Ngunit kahit sa pagtulog, bakas ang determinasyon sa kanyang mukha. Doon naramdaman ni Alaric ang unang pitik sa kanyang puso. Hindi lang to basta paghanga sa ganda, ito'y paghanga sa kanyang katatagan. Sa mundong kinagisnan ni Alaric ang mga tao nakikipag-ugnayan para sa kapangyarihan. Ngunit si Eliana lumalaban para sa diploma, para sa pangarap at para sa isang batang hindi naman niya kadugo. Bakit ka pa pumasok sa buhay ko, Beatrice? Bulong ni Alaric sa hangin habang inaalala ang pagkakataong tinuruan niya ito ng accounting sa library. Naalala niya ang pakiramdam ng aksidenteng dumabi ang kanyang balat sa kamay ng dalaga. Para siyang nakuryente, isang sensasyong mas malakas pa sa kahit anong adrenaline rush na nararamdaman niya sa pagsasara ng bilyong-bilyong halaga ng kontrata. Nakita niya ang pamumula ng mga pisngi ni Eliana at ang pag-iwas nito ng tingin. Sa halip mainis sa abala, natagpuan ni Alaric ang kanyang sariling lihim na natutuwa. Gusto niya na makitang muli ang reaksyong iyon. Gusto niyang laging siya lang dahilan ng bawat buntong hininga at bawat ngiti ng dalaga. Ang selos na naramdaman niya kay JC Montefalcon ang naging huling kumpirmasyon. Noong gabing makita niyang bumaba si Eliana sa sasakyan ng batang yon, naramdaman ni Alaric ang isang uri ng galit na hindi niya maipaliwanag. Hindi yon galit ng isang amo, yon ay galit ng isang lalaking natatakot, maagawan ng tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng init sa gitna ng kanyang malamig na imperyo. Napahawak si Alaric sa kanyang dibdib. Bakit ba sa tuwing maririnig niya ang tawa ni Eliana sa ibaba, tila nagiging mas magaan ang kanyang mga problema sa kumpanya? Bakit sa bawat pag-abot nito ng kape sa kanya sa umaga, mas sinahanap-hanap niya ang mga mata nitong puno ng pangarap kaysa mga stock reports sa kanyang screen? Na-inlove siya kay Eliana, hindi dahil kailangan niya na mag-aalaga kay Serafina, kundi dahil si Eliana ang nagpaalala sa kanya na siya ay tao pa rin. Nasa likod ng mga suit, ng bilyong-bilyong assets at ng pangalang kinatatakutan ng lahat, may isang Alaric na naghahanap din ng tahanan. At ang tahanang yon ay hindi ang dambuhalang mansyon na to, kundi bisig na babaeng taga-probinsya na kahit pagod sa pag-aaral nagagawang magtanong kung kumain na ba siya. You're making it hard for me to keep my distance, Beatrice. Pag-amin ni Alaric sa sarili. Alam niyang mali, alam niyang marami ang huhusga. Isang bilyonaryo at yaya ng kanyang pamangkin. Isang cliche sa mata ng lipunan. Ngunit habang pinapanood niya si Elena, tumatingala sa langit at humihinga ng malalim bago pumasok sa loob ng bahay upang mag-aral muli, alam ni Alaric wala na siyang kawala. Gagamitin niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan, hindi para kontrolin ang dalaga kundi para siguraduhin sa dulo ng lahat ng paghihirap nito, siyang sasalo sa mga pangarap ni Eliana. Sapagkat para kay Alaric Monteverde, ang pinakamalaking investment na nagawa niya sa buong buhay niya ay hindi ang kanyang kumpanya, kundi ang pagbubukas ng kanyang puso para sa isang babaeng nagngangalang Eliana Beatrice Magsalin. Ang linggo sa mansyon ng mga Monteverde, karaniwang singtahimik ng isang sementeryo, ngunit ang linggong ito ay kakaiba. Sa gitna ng malawak na garden, sa ilalim ng buhalang puno ng nara ay may nakalatag na isang checkered na picnic blanket. May mga basket ng prutas, sandwich at mga librong nakakalat. Isang tagpong hindi makakalaing magaganap sa bakura ng isang Alaric Monteverde. Si Eliana, abala sa pag-ayos ng pagkain habang si Serafina naman nakahiga sa kanyang kandungan. Nakapikit ang mata habang dinadama ang sariwang hangin. Si Alaric, ang kinatatakutang bilyonaryo, ay nakasandal sa puno. Nakasuot lang ng puting t-shirt at short pants habang may hawak na tablet. Ngunit kung titingnan mabuti, hindi stock market ang tinitingnan niya, kundi dalawang babaeng nasa harap niya. Eliana, can you read that story again? The one about the star that fell in the rice field? Bulong ni Serafina habang himas ang kamay ni Eliana. Sige, basta ubusin mo muna tong slice ng apple. Lambing ni Eliana bago nilingon ang lalaking katabi.
Alarik, baka gusto mong itabi mo na yung trabaho mo. Sabi mo kanina family day natin to. Napatigagal si Alarik. Ang pagbanggit ni Aliana sa kanyang pangalan ng walang sir, parang musikang nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Binaba niya ang tablet, gumapang palapit sa dalawa. The boss has spoken. I guess I have no choice. Biro ni Alarik na kinatawa ng malakas ni Serafina. Binuhat ni Alarik ang bata at nilagay sa kanyang ibabaw habang siya'y nakahiga sa blanket. Ang tawa ni Serafina pumainlan lang sa buong garden. Sa sandaling yon, kung may dadaan na di nakakakilala sa kanila, aakalaing isa silang ordinaryong pamilyang nagbabakasyon. Ang titig ni Alaric kay Eliana punong-puno ng pagmamahal. Ang paraan ng pag-aalaga ni Eliana kay Serafina ay higit pa sa isang yaya. You know, Beatrice, panimula ni Alaric habang pinaglalaroan ang buhok ni Serafina. I never imagined my Sundays to be like this. Usually, I'm in my office, staring at cold numbers and drinking bitter coffee. Ngayon, ang ini-stare mo na lang si Eliana, pang-aasar ni Serafina, dahilan para magkatinginan ang dalawang matanda at namula. Serafina, kids should be eating, not teasing. Saway ni Eliana na di may kubli ang ngiti. Kumuha siya ng isang sandwich, pilit na sinubo kay Alaric para mapatigil to sa pagtitig sa kanya. Imbes mainis, sinawakan ni Alaric ang kamay ni Eliana habang kagat ng sandwich. Ang mata hindi bumibitaw sa dalaga. Salamat, Beatrice. Not just for the food but for this. For giving us a home inside this house. Naramdaman ni Eliana ang init na dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang eksenang ito, ang batang nakayakap sa kanilang dalawa, ang lalaking tinitingnan siya bilang kabiyak at ang katahimikang hindi nakakabingi kundi nakakapagpayapa ay ang pangarap na hindi niya inakalang matutupad. Let's take a nap. Mungkahi ni Serafina habang hinihila ang mga kamay ni na Alaric at Eliana para magkadikit. Like a real family. Close your eyes, Daddy Alaric and Mommy Eliana. Natigilan ang dalawa sa tinawag ng bata. Mommy. Isang salitang napakabigat ngunit napakatamis. Marahang kinuha ni Alaric ang kamay ni Eliana. Pinagsarikop ang kanilang mga daliri sa ibabaw ng maliit na katawan ni Serafina. I like the sound of that, bulong ni Alaric, sapat na para marinig ni Eliana. Mommy Eliana, it suits you. Alaric, baka marinig tayo ng mga katulong. Kabadong bulong ni Eliana pero di binawi ang kanyang kamay. Let them talk. I don't care about the world anymore, Beatrice, as long as I have my queen and my princess here. The rest is just noise, sagot ni Alaric. Sa ilalim ng hapong yon, habang unti-unti, nakakatulog si Serafina sa gitna nila. Dahan-dahang sumandal ang ulo ni Eliana sa balikat ni Alaric. Ramdam ang tibok ng puso ng binata na tila sumasabay sa ritmo ng sariling puso. Wala man silang papel o sumpaan ng kasal. Sa mga oras na yon, alam nila, talo na sila. Isa na silang buong pamilya. Isang bilyonaryong nakahanap ng kapayapaan. Isang batang nakahanap ng kalinga at isang dalagang taga-probinsya na nakahanap ng pag-ibig sa gitna ng paglalakbay patungo sa pangarap. Sa mga nakalipas na linggo, unti-unti nang naramdaman ni Eliana ang pagbabago ng kanyang damdamin. Ang dating paggalang at pasasalamat kay Alaric napalitan na isang mas malalim at mas masakit na emosyon, pag-ibig. Di na lang siya basta empleyado na naghihintay ng sahod. Siya na ang babaeng hindi makatulog hanggat hindi naririnig ang tunog ng sasakyan ni Alaric sa garahe. Siya na ang babaeng lihim nang umingiti kapag naaalala ang halik nito sa kanyang noon ng gabing madilim sa library. Isang hapon, naisipan ni Eliana isorpresa si Alaric sa opisina nito. Katatapos ng klase ni Serafina at dahil maagang natapos ang lecture ni Eliana sa MIU, nagpa siya silang dumaan sa Monteverde Tower sa Makati. Bit-bit nilang isang paper bag na naglalaman ng paboritong kape ni Alaric at ilang pastries na niluto ni Eliana. Mommy Eliana, will Tito Alaric be happy to see us? Tanong ni Serafina habang nasa loob sila ng elevator na gawa sa purong salamin. Siyempre naman anak, miss na miss ka na noon. Sagot ni Eliana bagaman ang totoo, mas kabado siya para sa sarili niya. Paglabas ng elevator sa penthouse floor, sinalubong sila ng marangyang lobby gawa sa puting marmol. Ngunit bago sila makarating sa dambuhalang pinto ng opisina ni Alaric, huminto si Eliana. Bahagyang nakabukas ang pinto at mula sa awang nito nakita niyang isang eksena na tila sumaksak sa kanyang puso.
Isang matangkad na babaeng may suot ng napakaikling pulang skirt at hapit na bulusa. Ang sekretary ni Alaric na si Samantha. Nakatayo sa tabi ng binata. Hindi lang basta nakatayo, nakasandal to sa desk ni Alaric, ang isang kamay nasa balikat ng bilyonaryo habang ang kabilang kamay tila inaayos ang tie nito. Alaric, you've been working too hard. Why don't we have dinner tonight, just like the old times? Malanding wika ni Samantha. Ang boses ay sapat na para marinig sa labas. Nakita ni Aliana kung paano tumawa ng mahinang babae at bahagyang idinikit ang sarili kay Alaric. Nanigas si Aliana sa kanyang kinatatayuan. Ang saya na nararamdaman niya kanina, biglang napalitan na isang mapait na lasa sa kanyang lalamunan. Sino ba naman siya? Isang yaya. Isang yaya na nag-aaral pa lang at galing sa probinsya. Samantalang ang babaeng nasa loob mukhang modelo, nakapag-aral sa ibang bansa at kasing level ni Alaric. Elena, why are we stopping? Malakas sa tanong ni Serafina. Dahil sa boses ng bata, agad napalingon ng dalawa sa loob ng opisina. Mabilis na lumayo si Alaric kay Samantha at tumayo na makita si Aliana na namumutla, hawak-hawak na mahigpit ang paper bag. Beatrice, Serafina, what are you doing here? Gulat na tanong ni Alaric. Ang kanyang mga mata agad na naghanap ng paliwanag sa mukha ni Aliana. Ano po, sir? Nadatnan po kasi namin ng maaga ang labas sa Serafina kaya naisipan po naming dumaan. Pero mukhang nakakaabala po yata kami. Formal na sabi ni Aliana. Ang sir na binitawan niya ay tila ba isang pader na muling tinayo sa pagitan nilang dalawa. Hindi kayo nakakaabala. Samantha was just leaving. Mariing sabi ni Alaric habang matilim na tinitingnan ang sekretary. Actually, Alaric, we were just discussing about our dinner plans. Hirit pa ni Samantha habang tinitingnan si Eliana mula ulo hanggang paa na tila ba isang dumi sa kanyang sapatos. Is she the new nanny? She looks provincial. Kumuyom ang kamoo ni Eliana ngunit bago siya makapagsalita, si Serafina nang sumagot. She's not just a nanny. She's my mommy, Eliana. And Tito Alaric likes her food more than your perfume. Natahimik ang buong opisina. Namula si Eliana sa hiya habang si Alaric naman bahagyang napangiti sa katapangan ng pamangkin. Ngunit para kay Eliana sapat ang nakita niya. Nilapag niya ang kape sa table sa reception area. Maiwan ko na kayo, Sir Alaric. May kailangan pa akong basahin para sa exam ko bukas. Serafina, let's go. Your tito is busy with his guest. Wika ni Eliana bago mabilis sa tumalikod. Wait! Tawag ni Alaric, ngunit di siya nilingon ng dalaga. Sa buong biyahe pa uwi sa mansyon, hindi kumikibo si Eliana. Ang selos niya ay hindi lang basta galit, ito ay takot. Takot na baka lahat ng nangyari sa kanila, ang mga lambingan sa garden, ang mga halik sa noo ay bahagi lang na isang panandaliang pagkagusto ni Alaric dahil sa kuryosidad. Pagdating sa mansyon, dumiretso si Eliana sa kanyang silid. Binagsak ang sarili sa kama. Naiiyak siya hindi dahil sa panalait ni Samantha, kundi dahil sa katotohanang mahal na mahal niya na ang lalaking yon. At sa mundong kinabibilangan ni Alaric, maraming Samantha ang handang umagaw dito. Maya-maya narinig niya ang pagbukas ng pinto. Pumasok si Alaric. Hindi na suot ang kanyang coat at bahagyang magulo ang buhok. Beatrice, we need to talk. Wala tayong dapat pag-usapan, sir. Tama naman po ang sekretary ninyo, taga-probinsya lang ako. Salamat po sa lahat ng tulong niyo sa pag-aaral ko pero huwag niyo po kakalimutan, yaya niyo lang ako. Sabi ni Eliana habang nakatalikod. Hinarap siya ni Alaric, hinawakan ang kanyang mga balikat. Look at me. Samantha means nothing. She's just an employee who doesn't know her place but you are everything to me and to Serafina. Talaga po ba? O baka sanay kayong may nag-aasikaso sa inyo kaya niyo nasasabingan. Hamon ni Eliana, ang mga luha tuluyan nang pumatak. Di na nakapagsalita si Alaric. Sa halip, hinila niya si Eliana at niyakap ng mahigpit. I was jealous of JC because he gets to spend time with you in school, but you're jealous of a woman who cannot even hold a candle to your beauty and heart. Stop calling me sir. It hurts more than any business loss I've ever had. Sa yakap na yon, naramdaman ni Eliana ang katapatan ni Alaric. Ang selos na bumabalot sa kanyang puso, unti-unting natunaw. Ngunit ang kaba sa hinaharap na natili pa rin. Alam niyang di magiging madali mahalin ng isang bilyonaryo, lalo na isa siyang dalagang nagsisimula pa lamang abutin ang kanyang mga pangarap.
Ngunit sa bawat pintig ng puso ni Alaric na nararamdaman niya, alam niya, handa siyang lumaban. Para sa kanyang diploma, para sa lalaking nagturo sa kanya kung paano muling mangarap. Pagkatapos sa matinding selos na muntik kumiba sa tiwala ni Aliana, naging mas porsigido si Alaric na ipakita ang tunay niyang nararamdaman. Isang Biyernes ng gabi, imbes payagan si Alianang mag-aral sa loob ng library, pumasok si Alaric sa kanyang silid na may dalang isang malaking box na kulay itim. Beatrice, isantabi mo muna ang financial management. Magbihis ka. Aalis tayo? Utos ni Alaric pero may kasamang malambing na ngiti na di kayang tanggihan ni Aliana. Nang buksan ni Aliana ang box, isang simpleng emerald green silk dress ang tumambad sa kanya. Napakaganda, hindi magarbo pero halatang gawa na isang tanyag na designer. Paglabas ng kwarto, makalipas ang 30 minuto, naghintay si Alaric sa dulo ng pasilyo. Nakasuot ng itim na turtleneck at gray blazer. Nang makita siya ng binata, tila nalimutan nito kung paanong huminga. You look ethereal, Beatrice, bulong ni Alaric habang inaalalayan siyang bumaba ng hagdan. Inakala ni Alianang dadalhin siya ni Alaric sa isang maingay at mamahaling restaurant sa Makati kung saan maraming paparazzi, pero nagkamali siya. Dinala siya ni Alaric sa rooftop ng isa sa kanyang mga hotel sa Tagaytay. Ang buong rooftop sinara para lang sa kanila. May isang lamesang handa na malayo ay tanaw ang papayapang lawan ng Taal sa ilalim ng liwanag ng buwan. Alaric, masyado naman tong magarbo. Pwede tayong kumain lang sa labas. Kabadong sabi ni Aliana habang minamasdan ng paligid. Hindi ito tungkol sa karangyaan, Beatrice. Ito ay tungkol sa atin. Gusto kong ilayo ka muna sa ingay ng opisina, sa gulo ng school at kahit sa kulit ni Serafina. Gusto ko ngayong gabi ako lang at ikaw, sagot ni Alaric habang hinihilang upuan para sa kanya. Habang kumakain sila ng steak at umiinom ng fine wine, naging mas malalim ang kanilang usapan. Hindi na tungkol sa negosyo o sa bata, kundi tungkol sa kanilang mga sarili. Kinuwento ni Aliana ang mga pangarap niya nung bata pa siya sa Aurora. Ang makitang nakatoga at hawak ang diploma sa harap ng kanyang mga magulang. Alam mo, Alaric, nung huminto ako ng pag-aaral, akala ko katapusan na ng mundo ko. Pakiramdam ko hanggang palengke na lang ang galing ko. Emosyonal na sabi ni Aliana. Hinawakan ni Alaric ang kamay niya sa ibabaw ng lamesa. Ang galing mo sa palengke. Ang nagturo sa'yo ng survival. Magaling ka ngayon sa MIU. Yan ang magtuturo naman sa'yo ng strategy. Pero ang puso mo, Beatrice, yan ang magtuturo sa'yo paano maging masaya. Huwag mong ikakaya ang pinanggalingan mo. Dahil yun ang humubog sa babaeng minamahal ko ngayon. Minamahal? Alaric, totoo ba to? Baka panaginip lang to. Tumayo si Alaric, dinala si Aliana sa dulo ng rooftop kung saan mas malapit sila sa tanawin ng mga bituin. Mula sa likuran, niyakap niya si Aliana ng mahigpit, ang kanyang baba nakapatong sa balikat ng dalaga. I have everything, Beatrice. Plants, buildings, gold. But my life was gray. Ikaw ang nagdala ng kulay. Ikaw ang nagturo ng tagumpay. Walang kwenta kung walang uuwi ang nagtatanong kung kumusta ang araw mo. Bulong ni Alaric. Kinuha ang isang maliit na velvet box mula sa bulsa. Binuksan at tumambad ang isang gold bracelet na may pendant ng maliit na libro at isang maliit na bituin. Ito'y tanda ng pangako ko. Ang libro para sa pangarap mong makapagtapos at ang bituin, ikaw, ang liwanag ko. Hihintayin kita, Beatrice, kahit gaano pa katagal ang kailangan mong ilaan sa pag-aaral, nandito ako sa likod mo. Sa ilalim ng kalangitan ng Tagaytay, sa lamig ng hangin at init ng yakap ni Alaric, naramdaman ni Aliana ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Hindi ito tungkol sa pera o katanyagan ng lalaking kasama niya. Ito ay tungkol sa pagtanggap at pagpapahalaga sa kung sino siya. Hinarap ni Aliana ang binata, dahan-dahang itiningkayad ang kanyang mga paa at sa kauna-unahang pagkakataon, siya ang naglapat ng kanyang mga labi sa labi ni Alaric. Isang halik na matamis, puno ng pangako at nagpapatunay na kahit isang dalagang taga-probinsya ay may puwang sa puso ng isang bilyonaryo. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakangiting tinitigan sila ng buwan. I love you, Alaric, sambit ni Aliana. I love you more, my future CEO. Sagot ni Alaric bago niya muling sinakop ang mga labi ng dalaga sa isang masuyong halik. Ang date na iyon ay hindi lang pagdiriwang ng kanilang relasyon.
Ito ang simulan ng bagong kabanata kung saan ang pangarap at pag-ibig ay hindi na kailangan magkompetensya. Ang gabi sa Tagaytay, tila nakikipagsabuatan sa bugso ng kanilang mga damdamin. Pagkatapos ng date nila sa rooftop, hindi na sila bumalik pa sa Maynila. Inihanda ni Alaric ang presidential suite ng hotel, isang silid na napaliligiran ng mga glass wall at nagpapakita ng kislap ng mga bituin at anino ng bulkang Taal sa gitna ng lawa. Pagpasok nila ng silid, ang tanging tunog na maririnig ay ang mahinang hampas ng hangin sa labas at mabilis sa tibok ng kanilang mga puso. Hindi binuksan ni Alaric ang mga pangunahing ilaw. Ang tanging madilim na asul na liwanag mula sa buwan ang nagsisilbing tanglaw sa loob. Humarap si Alaric kay Eliana, ang mga mata ay madilim, puno ng pagnanasa, ngunit may kasamang matinding pag-iingat. Hinawakan niya magkabilang pisngi ng dalaga, ang mga hinlalaki marahang hinahaplos ang labi ni Eliana na kanina pa siya gustong angkinin muli. Beatrice, sigurado ka ba rito? Mahina at paos na tanong ni Alaric. I can't stop. I don't want to rush you into anything. Tinignan ni Eliana ang mata ng lalaking nagpabago ng kanyang mundo. Sa loob ng silid na yon, hindi siya ang bilyonaryong amo at hindi rin siya ang yaya na nag-aaral. Sila ay dalawang kaluluwang nagkatagpo sa gitna ng kawalan. Alaric, mahal kita at gusto kong ibigay ang lahat sa iyo. Ngayon, bukas at sa habang buhay? Ang sagot ni Eliana ang naging mitsa upang tuluyang bumigay ang huling depensa ni Alaric. Dahan-dahan niyang niyoko ang kanyang ulo. Nilalapat ang kanyang labi sa labi ni Eliana sa isang halik na nagsimulang matamis at banayad, hanggang sa maging mapusok at puno ng pangungulila. Ang bawat dampi ng kanilang labi ay tila isang pag-amin sa lahat ng mga damdaming tinago nila sa loob ng maraming buwan. Dahan-dahan binaba ni Alaric ang zipper ng emerald green silk dress ni Eliana. Bawat pulgada ng balat na nalantad, tila sinusunog ng kanyang mga titig. Nang tuluyang mahulog ang tela sa sahig, naiwang tulala si Alaric sa ganda ng babae sa harapan niya. Si Eliana, parang isang diyosa sa ilalim ng liwanag ng buwan, marikit, tapat at kusa. Binuhat ni Alaric ang dalaga, marahang iniga sa malambot na kama na may amoy lavender at marinis na lino. Sumunod siya sa tabi nito. Ang kamay ay hindi tumitigil sa pag-explore sa bawat kurba ng katawan ni Eliana na tila ba kinakabisan niya ang bawat bahagi nito. Ang kanyang mga halik gumapang pababa mula sa panga, sa leeg, hanggang sa collarbone ng dalaga, dahilan upang mapapikit si Eliana at mapakapit na mahigpit sa balikat ng binata. Alaric, ang tanging nasambit ni Eliana. Ang boses tila isang pagsusumamo sa gitna ng nag-aapoy na sensasyon na naramdaman niya sa kanyang buong katawan. I am here, Beatrice. I've got you. Bulong ni Alaric bago niya muling sinakop ang mga labi ni Eliana. Sa bawat haplos at bawat galaw, naroon ang respeto at matinding pagmamahal. Walang pagmamadali. Ang bawat galaw, ang bawat sandali ninanamnam nila. Tila ba sinusulat nila ang pinakamahalagang kabanata ng kanilang buhay sa pamamagitan ng kanilang mga katawan. Sa pagitan ng buntong hininga at mahihinang daing, naramdaman ni Eliana ang pag-iisa ng kanilang mga puso. Ang sakit na naramdaman niya noong una, agad na palitan na isang uri ng ligaya na di kayang ipaliwanag ng kahit anong libro. Isang rurok ng emosyon na tanging sa pag-ibig lamang matatagpuan. Ang kanilang mga pawis ay naghalo, ang mga hiningay naging isa. Sa gitna ng gabi sa Tagaytay, tila tumigil ang ikot ng mundo. Wala ang ingay ng kumpanya ni Alaric. Walang hirap ng mga subjects ni Eliana sa MIU. Ang meron lang ang dalawang taong nagmamahalan ng higit pa sa kanilang mga sarili. Nang matapos ang bagyo ng pagnanasa, naiwang magkayakap ang dalawa sa ilalim ng kumot. Nakasandal ang ulo ni Eliana sa dibdib ni Alaric, nakikinig sa ritmo ng puso nito na unti-unti na kumakalma. Hinalikan ni Alaric ang tuktok ng kanyang ulo habang ang kamay marahang humahaplos sa braso ng dalaga. I will never let you go, Beatrice. I promise you that, seryosong sabi ni Alaric. Ang boses puno ng paninindigan. Napangiti si Eliana sa kabila ng pagod. Sabi mo yan, ha?
Baka bukas pagising natin, bilyonaryo ka na ulit at yaya na lang ako. Hinarap siya ni Alaric, tinitigan ng masinsinan. Hindi ka lang yaya, Beatrice. You are the woman who owns me. Everything I have, everything I am is yours. And after tonight, I don't think I can ever live a day without you by my side. Sa katahimikan na madaling araw, muli, nakatulog ang dalawa na magkayakap. Ang gabing yon hindi lamang naging pagsasama ng kanilang mga katawan, kundi ang ganap ng pagbubuklod ng kanilang mga tadhana. Alam nila pagbalik nila sa Maynila, marami pang pagsubok ang darating. Mapanghusgang mata ng lipunan, ang pag-aaral ni Eliana at mga responsibilidad sa kumpanya. Ngunit sa gabing to, alam nila, walang hamon na di nila kayang lampasan basta magkahawak kamay nilang haharapin bawat bukas. Ang katahimikan sa mansyon pagkatapos ng matamis na gabi sa Tagaytay, ang biglang bumasag sa marangyang puting sasakyan na pumarada sa harap ng gate. Bumaba mula dito ang babaeng nakasuot ng designer clothes. May dambuhalang sunglasses at may arang tila pagmamayari ang mundo. Si Vivian, ang ina ni Serafina at asawa ng kapatid ni Alaric. Nagkatinginan sin Eliana at Alaric na nooy kasalukuyang nag-aalmusal kasama ng bata. Agad binuhat ni Eliana si Serafina. Nararamdaman ng panginginig ng maliit na kamay nito. Alaric, I'm here for my daughter. Mataray na bungad ni Vivian pagpasok sa sala. Di man lang binati ang anak. Masyadong matagal ang bakasyon niya rito. Gusto ko na siyang bawiin. You did not care about her for years, Vivian. Bakit ngayon biglang nagising ang material instinct mo? Let's be real, Alaric. Alam nating pareho kailangan ko ng pera. My lifestyle is expensive and my husband, your dear brother, is useless. Give me 50 million and I will leave the brat here forever. If not, kukunin ko siya at dadalhin na ibang bansa para di mo na siya makita. You're using your own child as a ransom? Galit na sigaw ni Alaric. Namagitan si Eliana, hindi nakatiis. Ma'am, hindi ko gamit ang bata para pagkakitaan. Serafina needs love, not money. Lumingon si Vivian kay Eliana, tinignan mula ulo hanggang paa ng may panlalait. At sino ka naman? The provincial nanny. Alaric, don't tell me pinapatulan mo ang katulong ninyo ngayon. Shut up, Vivian. Ngunit sa tindi ng emosyon at sa takot na baka tuluyang makuha ang bata, tila nawala sa sarili si Alaric. Nang tangkain ni Eliana ang hawakan ng braso niya para kalmahin siya, marahas siyang bumitaw. Huwag kang makialam dito, this is family business. Singhal ni Alaric kay Eliana. Pero Alaric, kapakanan ni Serafina ang pinag-uusapan. I said stay out of it. Galit na putol ni Alaric. Ang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng pressure. Ano bang alam mo sa gantong usapan? Yaya ka lang ng bata? Trabaho mong alagaan siya, hindi ang magdikta sa kung paano ko aayusin ang gulo ng pamilya ko. Ang sakit ay mas matindi pa sa anumang panlalait ni Vivian. Ang lalaking sinabihan siya na siya ang lahat dito, tinawag siyang yaya lang sa isang iglap. Yaya lang pala, ha? Opo sir, tama kayo. Yaya lang ako. Binitawan ni Eliana ang kamay ni Serafina. Tumakbo pa itaas sa silid. Mabilis kinuha ang luma niyang maleta. Walang itinira. Kahit ang bracelet na regalo ni Alaric, iniwan niya sa ibabaw ng mesa. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Manang Sol, dumiretso siya sa pinto. Hinabol siya ni Alaric ng mahimasmasan, ngunit huli na. Huwag mo akong susundan, Alaric. Babalik ako sa lugar kung saan hindi lang ako yaya. Salamat sa lahat. Sabi ni Eliana at sumakay sa isang taxi tungo sa kanyang tiyahin sa Sampaloc. Lumipas ang ilang oras, puro gulo sa mansyon. Pinaalis ni Alaric si Vivian at sinabihang magdedemanda siya. Pero sa gitna ng lahat ng to, hindi nila napansin ang maliit na figura na tumakas sa back gate. Si Serafina. Ang bata umiiyak, bitbit ang maliit niyang backpack. Narinig niya lahat. Narinig niyang umalis ang tangong taong nagpaparamdam sa kanya na meron siyang mommy. Mommy Eliana, I will find you. Bulong ng bata. Naglalakad sa gilid ng highway ng subdivision. Gabi nang mapansin ni Alaric, wala si Serafina sa kwarto. Serafina? Baby? Tawag niya pero katahimikan lang ang sumagot. Nang tignan niya ang CCTV, nakita niya lumabas ang bata. 2 oras na ang nakalilipas. No! No! Sigaw ni Alaric. Tinawagan lahat ng kanyang security at pati na mga polis. Sa kabilang dako, si Eliana, nakaupo sa maliit na kwarto sa Sampaloc nang biglang tumunog ang kanyang phone. Numero ni Alaric. Ayaw niya sanang sagutin pero di tumigil sa pagring ito. Ano ba, Alaric? Sabi ko wag mo na akong...
Please! Ang boses ni Alaric, basag, puno ng iyak. Nawawala si Serafina. Tumakas siya, hinahanap ka siguro. Maulan sa labas at gabi na, baka kung anong mangyari sa kanya? Halos mabitawan ni Eliana ang phone. Ang galit kay Alaric biglang napalitan ng matinding takot para sa bata. Ano? Nasaan kayo? Magkita tayo sa labas ng subdivision, hahanapin natin siya. Habang nasa taxi, hindi niya mapigilang umiyak. Serafina anak, nasan ka na? Huwag kang bibitaw, paparating na si mommy. Ang gabing yon ay naging bangungot para sa kanilang dalawa. Sa gitna ng ulan at dilim ng Maynila, ang bilyonaryo at dalagang taga-probinsya magkasama naghahanap sa batang nawawala dahil sa mga salitang di dapat binitawan at pusong pansamantalang nagmatigas. Bawat minutong lumipas ay tila isang taon. Ang tanging hiling nila ay makitang bata ng ligtas bago mahuli ang lahat. Ang ulan sa gabi, tila luha ng langit habang binabaybay ni Alaric at Eliana ang madilim na kalsada malapit sa hangganan ng subdivision at main highway. Wala na ang galit, wala na ang pride. Ang tanging naroroon ay dalawang pusong nagkakaisa sa panalangin sana'y ligtas ang batang naging sentro ng kanilang mundo. Serafina, anak! Sigaw ni Eliana. Halos mawalan siya ng boses habang ang katawan niya basang-basa na. Ang mga paang nakatsinelas lang sugat-sugat na kakatakbo, ngunit wala siyang pakialam. Sa gilid ng madilim na kanto, malapit sa malaking terminal ng bus, nakita nilang isang maliit na figura. Nakasuot ng kulay rosas, nakapote, na bahagyang punit na at nakaupo sa tabi ng isang poste habang humihikbi. Serafina! Sabay na sigaw ni na Alaric at Eliana. Napaangat ang tingin ng bata. Na makita si Eliana, tila nabuhay ang buo niyang pagkatao. Mami Eliana, Daddy Alaric! Sigaw ni Serafina. Sa sobrang tuwa at pananabik, hindi nag-isip ang bata. Tumayo at mabilis tumakbo patawid sa kalsada para yakapin ang dalawa. Wait, Serafina, stop! Sigaw ni Alaric nang makita ang mabilis na sasakyan papalapit mula sa kabilang direksyon. Sa dulas ng kalsada at dilim, tila di napansin ng driver ang maliit na bata. Serafina, wag! Sigaw ni Eliana. Sa isang iglap, tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Alaric. Nakitang di naaabot ang kanyang sigaw. Pero bago pa madapuan ng bakalang bata, isang mabilis na anino ang sumalubong dito. Gamit lahat ng lakas na natitira sa katawan, tinulak ni Eliana si Serafina palayo sa gitna ng kalsada. Isang malakas na kalabog ang bumasag sa ingay ng ulan. Nakita ni Alaric paano tumilapon ang katawan ni Eliana ilang metro mula sa kinatatayuan nito. Bagsak ang dalaga sa semento, walang malay, habang ang dugo na humahalo sa ulan unti-unti kumakalat sa kalsada. Eliana! Ang sigaw ni Alaric, puno ng pait at takot na di niya kailanman naramdaman. Agad siyang tumakbo tungo sa dalaga, nabang si Serafina, nakasalampak sa gilid, umiiyak, nanginginig sa gulat. Mommy, Mommy Eliana? Binuhat ni Alaric ang ulo ni Eliana. Ang kanyang mga kamay nanginginig at puno ng dugo. Beatrice, no. No, please wake up, Beatrice. I'm sorry. I'm sorry sa lahat ng sinabi ko. Please, don't leave me. Ngunit walang sagot. Ang mga mata ni Eliana natiling nakapikit at ang kanyang hininga napakahina. Sa gitna ng ulan, naramdaman ni Alaric ang tindi ng pagsisisi. Ang babaeng tinawag na Yaya lang, ang babaeng minahal niya higit sa kanyang buhay, nag-alay ng sarili para sa kanyang pamangkin. Daddy, is Mommy going to die? Hikbi ni Serafina habang lumalapit sa kanila. Niyakap ni Alaric ang dalawa, ang walang malay na si Eliana at ang nanginginig na si Serafina. Hindi siya mamamatay, anak. Hindi ko hahayaan. Beatrice, lumaban ka, please. Lumaban ka. Mabilis dumating ang ambulansya, pero bawat segundo ay tila isang dekada para kay Alaric. Sa loob ng sasakyan tungong ospital, hawak-hawak ni Alaric ang malamig na kamay ni Eliana. Pinagmamasta ng maputlang mukha ng dalaga, ang mukhang punong-puno ng pangarap na muntik niya ng wasakin dahil sa kanyang galit. Beatrice, hihintayin kita. Kahit gaano katagal, hihintayin kitang magising. Pakakasalan kita. Patatapusin kita ng pag-aaral at ibibigay kong lahat sa'yo. Huwag ka lang mawala. Bulong ni Alaric habang ang mga luha niya pumapatak na sa kamay ng dalaga. Ang gabi na dapat ay muling pagsasama nila ay isang naging madugong sakripisyo. Habang dinadala si Eliana sa emergency room, naiwan naman si Alaric sa labas.
Nakaluhod sa sahig ng ospital, suot ang mga damit na puno ng dugo at ulan. Sa sandaling yon, lahat ng bilyon-bilyon niyang pera ay walang halaga. Ang tanging niyang hiling sa langit ay ang isang himala, ang muling pagbukas ng mga mata ng babaeng nagturo sa kanya kung paano tunay na magmahal. Ang amoy ng gamot at ang paulit-ulit na tunog ng heart monitor ang tanging bumasag sa katahimikan sa loob ng intensive care unit. 72 oras na ang nakalilipas mula na mangyari ang aksidente. Ngunit para kay Alaric tila tumigil ang takbo ng oras ng gabing yon sa kalsada. Di umalis si Alaric sa tabi ni Eliana, ang mamahaling suit kulubot na, ang kanyang balbas tumutubo na at ang mga mata lubog at mapula na dahil sa puyat at walang tigil na pagluha. Sa bawat sandali, tinitigan niya ang mukha ni Eliana na halos matakpan na ang mga tubo at benda. Ang dalaga na dati ay punong-puno ng sigla at laging may dalang mga libro, ngayon ay tila isang metsa ng kandila na unti-unti nang nauubos. Beatrice, pulong ni Alaric, ang boses ay paos at basag. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga, maingat at tila ba gawa ito sa marupok na bubog. Gising na, please. Nandito na mga gamit mo. Binili kita ng bagong laptop para sa school. Di ba gusto mo maging dance lister ulit? Hindi mo magagawa yun kung tutulog ka lang dyan. Sa labas sa salamin ng ICU, nakadikit ang maliit na mukha ni Serafina. Ang bata ayaw ring kumain at ayaw din umalis. Hawak-hawak nito ang isang drawing, isang larawan ng 3 taong magkakahawak kamay sa ilalim ng araw. Mommy Eliana, wake up now. I promise I will be a good girl. Hindi na ako tatakas. Huwag mo lamang kaming iiwan. Hikbi ng bata na dinig hanggang sa loob. Biglang bumilis ang tunog ng monitor. Nurse! Doctor! Sigaw ni Alaric na makita niyang tila naghahabol ng hininga si Alaric sa pader at dahan-dahan na napaupo sa sahig. Doon, tuluyan nang bumigay ang matigas na bilyonaryo. Humagulhol siya habang yakap ang kanyang mga tuhod. Lord, wag po siya. Panalangin niya, isang bagay na matagal niya nang hindi ginagawa. Kunin niyo na lahat ng kumpanya ko, lahat ng pera ko. Magiging mahirap na ako, huwag niyo lang siyang kukunin. Ako dapat ang nasa kalagayan niya. Ako ang nagtataboy sa kanya. Lumipas ang ilang oras na tila ba hanap buhay. Lumabas ang doktor, bakas ang pagod sa mukha. Mr. Monteverde, she is a fighter. The internal bleeding has stopped. She is stable now, but we have to wait until she regain consciousness. Parang nabunutan ng tinik si Alaric, ngunit hindi pa siya tuluyang nakakahinga ng maluwag. Bumalik siya sa loob ng payagan na siya. Madaling araw na, noon at ang liwanag ng buwan, sumisilip sa bintana ng ospital. Habang hinahaplos ni Alaric ang buhok ni Eliana, naramdaman niya ang isang mahinang paggalaw. Ang mga daliri ni Eliana ay bahagyang kumurap. Dahan-dahan sa gitna ng matinding hirap. Bumukas ang kanyang mga mata. Malabo ang paningin niya. Ngunit ang unang mukhang nakita niya ay ang mukha ng lalaking mahal niya. Basang-basa ng luha at puno ng pagsisimamo. Alaric? Hirap na sambit ni Eliana. Ang boses halos hangin na lamang. Beatrice, oh God, Beatrice! Muling napaiyak si Alaric. Ngunit sa pagkakataong to ay dahil na sa tuwa. Hinalikan niya ang palad ng dalaga. Don't speak, just rest, I'm here. I am never leaving you again. Si Serafina. Tanong naman ni Eliana, ang tanging iniisip ay ang kaligtasan naman ng bata. She's safe. She is right outside, waiting for you. Iniligtas mo siya, Beatrice. Iniligtas mo ang buhay namin. Sagot ni Alaric habang hinahaplos ang pisngi ni Eliana. Patawarin mo ko sa lahat ng sinabi ko. You are not just a yaya. You are my life. You are the future Mrs. Monteverde. Isang napaka-itip ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Eliana bago siya muling pumikit dahil sa antok ng gamot. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Alaric na gigising na siyang muli. Nang pumasok si Serafina at nakita na gising na ang kanyang mommy, tumakbo ito at yumakap sa binti ni Alaric. Ang tatlo ay muling nagkasama sa loob ng tahimik na silid na ospital. Ang trahedyang muntik nang tumapos sa kanilang kwento ay siya palang naging daan upang tuluyan mabura ang anumang pader na naghihiwalay sa kanila.
Sa bawat mahinang pintig ng puso ni Eliana, alam ni Alaric na gagawin niya ang lahat upang mabigyan ng dalaga ng buhay na nararapat para sa kanya. Isang buhay na puno ng pangarap, diploma at wagas na pag-ibig. 2 taon ang mabilis na lumipas. Ang sugat ng nakaraan ganap ng naghilom at ang kalsadang saksi sa dagsa ng dugo at ulan na palitan ng mababa at malawak na aisle sa loob ng isang katedral na pinalamutian ng libo-libong puting mga bulaklak. Ngayong araw, hindi na yaya o dalagang taga-probinsya ang tingin ng lahat kay Eliana Beatriz Magsalin. Nakasuot siya ng marangyang wedding gown na gawa sa French lace. Hawak ang bouquet habang naglalakad tungo sa dambana. Ngunit higit sa kanyang kagandahan, bitbit niya ang tagumpay na matagal niyang pinapangarap. 1 linggo bago ang kasal, opisyal na siyang nagtapos bilang magna cum laude sa kursong Business Administration sa Monteverde International University. Sa dulo ng aisle naghihintay si Alaric. Hindi na ito ang malamig at mapagmalaking bilyonaryo. Ang kanyang mga mata ay nangingilid na ang luha habang pinagmamasdan ang babaeng nagturo sa kanya na ang tunay na yaman ay hindi nabibilang sa bank account. Sa tabi niya ay si Serafina na nakasuot na isang cute na flower girl dress at may malawak na ngiti. Ay, Alaric Monteverde, take you, Eliana Beatriz, to be my wife, my partner in every business venture of life, and the mother of my children. Seryosong sumpa ni Alaric habang isinuot ang singsing. I, Alana Beatriz, take you, Alaric, to be my husband, my mentor, and my home. Sagot ni Eliana, boses na puno ng paninindigan. Sa harap ng altar, hindi lamang kasi kasal ang naganap. Nilagdaan din nila ang huling mga dokumento para sa legal na adopsyon kay Serafina. Sa wakas, sa ilalim ng batas at ng Diyos, si Serafina opisyal na naging anak nila. Isang tunay na Monteverde na binalot ng kalinga at pagmamahal. Pagkatapos ng marangyang resepsyon, bumalik ang pamilya sa kanilang tahanan. Ngunit sa halip magpahinga, hinila ni Serafina ang laylayan ng tuxedo ni Alaric habang sila'y nasa terrace. Daddy Alaric, I have something to show you. Bulong ng bata. May dalang isang piraso ng papel. Inabot ni Alaric ang drawing. Nakita niya ang isang larawan nilang tatlo. Pero sa gitna ni Alaric at Eliana, may isang maliit na stick figure na nakalagay sa loob ng tiyan ng mommy Eliana niya. Sa ilalim nito, may nakasulat na, "Welcome, little brother." Napakunot ang noo ni Alaric, bahagyang natawa pero lito. Serafina, sweetie, what's this? Is this a new story you're making? Tumingin si Serafina sa kanya ng napakaseryoso, tila isang maliit na scientist. Daddy, I did my research. I searched on the internet about symptoms of a morning person who pukes every day. Sabi doon, mommy might be pregnant. Palagi siya nagsusuka lately at ayaw niya ng amoy ng paborito mong kape. Nanlaki ang mga mata ni Alaric. Lumingon siya kay Eliana na kakalabas lamang mula sa kwarto. Suot ang silk robe at bahagyang namumutla pero may kakaibang ganda. Beatrice, is Serafina's research correct? Nauutal na tanong ni Alaric. Lumapit si Eliana, may dalang isang maliit na box. Binuksan ito at tumambad isang positive pregnancy test. Plano ko sana isorpresa ka pagkatapos ng honeymoon natin, pero mukhang naunahan ako na magaling nating researcher. Hindi makapagsalita si Alaric. Binuhat niya si Serafina at niyakap ng mahigpit. A baby? Another one? Yes, Daddy, and I pray to God every night na sana baby boy ito para may kalaro na ako ng soccer. Masayang sabi ni Serafina habang humahalik sa tiyan ni Eliana. Sa sandaling yon, naramdaman ni Alaric ang tunay na kaganapan ng kanyang buhay. Ang mansyon na dati sing lamig ng yelo, punong-puno na ngayon ng init ng pag-ibig. Ingay ng isang bata at pag-asa para sa isang bagong buhay. Ang kwento ni Alaric at Eliana ay nagtuturo sa atin na ang katayuan sa buhay ay hindi hadlang sa tunay na pag-ibig at pang-unlad. Ang edukasyon ay isang sandata na dapat ipaglaban, ngunit ang pusong nagbibigay direksyon kung para saan ang tagumpay na ito. Pinapaalala rin ito na ang pamilya ay hindi lamang nabuo sa pagitan ng dugo, kundi sa pamamagitan ng sakripisyo at pagpili. Pinili ni Eliana ang mahalin si Serafinang parang tunay na anak.
at pinili ni Alaric na ibaba ang kanyang pride para sa babaeng nagbabago sa kanya. Sa huli, ang pinakamalaking investment na magagawa natin ay mamuhunan sa kabutihan at katapatan, dahil ito lamang ang nagbubunga ng kaligayahan na hindi kayang bilhin ng anumang salapi. Sana nagustuhan ninyo ang kwento ni na Eliana at Alaric, isang paalala na sa kabila ng mga pagsubok at pagkakaiba sa katayuan, laging nagtatagumpay ang pusong tapat at may pangarap. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pagsabay sa bawat kabanata ng kanilang pag-ibig. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat po.